¿Por qué la gente tiene que enfadar contigo? La gente no tiene que enfadar contigo. Magandang araw po sa inyong lahat mga amigo. At nandito naman po si Kuya Raul. At gusto ko po sanang i-share sa inyo ito. Kasi syempre alam niyo naman po na sa social media talaga hindi maiiwasan yung mga tao na kung saan laging nakikita at laging nakikita na mali tayo. Sa tagal ko na nagba-vlog mga amigo, ngayon lang talaga ako nakakita ng mga ganong klaseng tao na kung ano-ano yung mga sinasabi sa atin, nag-a-assume sila at grabe ang galit sa atin. So, sa umpisa pa lang, di ko naman nakilala yung mga yan. Ang sabi nga nila, pagka basher at huwag patulan at hayaan na lang. Sabing gano'n. Kaya lang, kapag hindi mo pinatulan yung mga ganyan at hindi ka sumagot, actually hindi naman kapatol, sagutin mo lang kung ano yung mga binabato sa yung mga maling pag-assume o maling mga sinasabi sa atin. Opo. Ito kasi, nag-post kasi si Chamame, sabing gano'n, nag-post si Chamame dito about sa sa bahay niya, sabi niya gano'n. Sabi niya, I am very sorry for 1,000 promises not kept. God will help me for everything that remains, sabi gano'n. So, sabi ko kay Chamame, Chamame, sa ibang ikaw ba nag-post nito? Sabi ganyan. Tapos nag-reply si Chamame kasi ito. Pinakita niyo yung bahay na pinapagawa doon at tapos ayun nga ang yung post niya, sabi niya ganoon. Tapos syempre nag-react ako kay Chamame. Chamame, ano to ako, sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, nung una sabi niya ito, hindi raw siya yung nag-post noon, sabi niya. A ver, buenos días, buenos días. Esta cosa que tú mandas aquí, yo no sabe escribir inglés, ¿eh? Esto que tú mandas aquí, yo no sé qué es, yo no sabe escribir inglés. Parece que hay alguien que edita, alguien ha editado así, ha puesto mi esto aquí. Yo no sabe escribir inglés. Esto que tú has puesto, yo no sé esta persona, yo no sabe escribir inglés, por favor. Ayun, hindi raw siya ang nagsabi sa paano ko ba to? Paano ko ba pakikita? Ayun, ito ganito. Yan. So, hinahanapan lang talaga tayo ng mga hinahanapan lang talaga tayo. Hinahanapan tayo ng mga mali para magalit sa atin o magkaanuhan kami ni Chamame. So, ayan. Para pakita ko sa inyo. Ito po yun mga amigo, ito yung post niya. Kailangan ko i-endo eh. So, ito ang post niya. Ayan. Ito po yun mga amigo. So sabi niya, I'm very sorry for 1,000 promises not kept. God will help me everything that remains. Sabi nga noon. About yung sa bahay na pinapagawa ni Chamame doon. So, syempre, ang mga naiinggit at mga nagagalit sa atin, sinasabi na kapag pagawa tayo ng dream house, tapos yung kila Chamame na mga project ay hindi pa natatapos. So, it's between me and Chamame. Kung ano man yung mga bagay na dapat gawin. Ito ay nasa pag-uusap namin ni Chamame, nasa amin dalawa, at kami ay nakakaalam na hindi namin kailangan sabihin pa sa iba, di ba? Hindi pa namin kailangan sa iba hanggang hindi ito nangyayari talaga. So, nung umuwi sila Chamame doon about sa bahay na pinapagawa niya, ay nagbigay tayo doon para gawin yung ganyan, gawin yung ganito, gawin yung ganyan. Ngunit syempre nahinto yun. So,
ang ano niyan, ang maraming dahilan kung bakit nahinto 'yon at syempre dire-diretso nahinto 'yon pero sa ilang buwan nagpadala tayo na ipagawa naman ni Chamam yun. So, ang kulang lang noon, may mga kulang yon pero marami nang nagawa. So, mabilis na lang po yun. Basta, ang usapan namin is about kami dalawa ni Chamam ay nakakaalam about dito. Kaso, yung iba ay ginagawan ito ng kwento at nag-a-assume na kung ano-ano yung mga sinasabi sa atin. So, syempre, sabi ko nga, bakit galit na galit sa akin? Ganun pa rin naman. Kagaya nung isa, ito, yung babaeng ito, sinend lang sa akin to eh. Itong babaeng ito, asan sabihin to? Itong babaeng ito, sinend lang sa akin ito. Ang sabi niya ay, ito. Oo. Sinend lang ito. Ayan. Sinend lang ito. Ito. Sinend lang sa akin to. Yung babaeng yan. Yan. Nagalit na galit sa atin. Ayan. Yung babaeng yan. Ayan. Nagalit sa atin yan. So may mga videos tayo. At saka may mga... Ayan. Yung babaeng yan. So parang parang ito yung nagdana ko sa mga nagdana ko ng mga videos natin. Tapos po mga amigo, parang nagla-live yun, tapos pagkayari, unti-unti pumapasok yung mga taong nagagalit sa akin. And then, kung ano-ano paniniraan sinasabi sa atin. So, ito yung nagsabi, may kahit burahin nila yung mga videos, nasa akin na yung mga file, at nasa source na natin. So, itong babaeng ito, ang sabi niya, simula pa lang, grabe ang pagiging negative niya. Ang sabi niya ay, hindi naman daw siya naniniwala. Hindi siya naniniwala na kaya kong pag-aralin ng 5 bata. Kaya gumawa daw ako ng paraan para umuwi sila Chamam. Ganon ang pag-iisip niya. Ganon ang pag-iisip niya sa atin. Ganon na tayo husgahan. Ganon na tayo hinusgahan. Diba? Ganon na tayo hinusgahan. At marami pa akong mga videos. At kahit delete yung mga videos na ginawa nila. At nandito pa rin sa akin. At naka-record lahat ito. Kaso sobra na yung mga sinasabi sa atin at sobra yung may ginagawa. Hindi ako naapektuhan sa mga ganito. Walang problema sa akin. Pero dapat turuan ng leksyon yung mga taong ganyang klase. Na puro paninira at pag-assume at panghuhusga ang ginagawa sa atin. So ate, ayan. Sobra na yung mga sinasabi mo sa akin. At naka-record lahat ng mga yung boses mo rito. So wala kang itatago. So, pag dumating time, pwede niyo naman akong kasuhan. Pwede niyo akong kasuhan at pwede niyo akong magkita tayo sa korte. Ganun lang naman, 'di ba? Pag puro kuda, 'di ba? Kung ako ay kung tumutulong kayo, tumutulong din ako. Kanya-kanya tayo. Wag po lang puro salita. 'Di ba? Dadalhin ko ang lahat ng pamilya dito, ang 5 bata dito. Ano gagawin ko dito? Hindi ko pag-aaralin? Nag-aaral sila, 'di ba? 1 taon na. Bakit hindi ba nakaya, hindi ba na-provide lahat yung 1 taon na pag-aaral ng mga bata dito? Hindi kayang pag-aralin. Walang problema kung yan ang nasa isip mo. Pero ang sa akin lang, yung mga ganyang issue, huwag na lang tayo magsasalita. Kung tumutulong kayo, tumutulong din ako. Pare-parehas lang tayo. Ganun lang naman yun. Kaya lang sa sitwasyon, 'di ba? Sa mga ganyang mga pinagsasabi mo, ano 'yon? Dahil tapos ngayon sasabihin na na ngayon babalik sila Chamam, hindi ko kayang pag-aralin yung mga bata. Nagsabi ako sa inyo ng totoo, ayoko ng maraming obligasyon. Gusto ko si Amir, si Vivian, si Misma nga lang dapat 'di ba? Kaso si Misma at saka si Misma, si Amir at si Vivian ay may sponsor. Nagsabi ako sa inyo ng totoo. Diba? Sinabi ko na ayoko maraming obligasyon. Pero kung sa mga pagkain lang yan, walang problema. At least makapag-aral pa rin yung mga bata dito. Pero yung huhusgahan ka na magpapakahirap ako na pamamasayan sila, milyon ang uubusin. Tapos pagkayari ay hindi sila pag-aaralin din sa Pilipinas at hindi ko kaya magpaaral. Diba? Huwag naman ganong husgahan, huwag naman natin ganyan husgahan ng tao. Dito pare-pares tayong tumulong kayo sa iba, tutulong ako sa gusto ko, di ba?
And then about sa bahay ni Tia Mami na yan, na may issue na yan, kami nakakaalam ni Tia Mami, mga pag-uusap na yan. Ito nga, ito sabi pa ni Tia Mami. ¿Por qué la gente tiene que enfadar contigo? La gente no tiene que enfadar contigo. Dinero cuesta para conseguir. Tú tienes muchas cosas, yo te lo he dicho antes. Tú tienes muchas cosas que hacer. Tú no eres mi marido, usted no es mi marido, usted no es mi niño, usted no es mi... nada, usted solamente me ayuda como mi hermano. No es obligación. Usted me hace mucho, usted me cuida mucho. ¿Por qué la gente tiene que enfadar contigo? Esta gente me manda qué? Esta gente que enfada contigo, ¿me manda qué? Si tú no me mandas dinero, nadie me manda dinero. Esta gente que enfada contigo, son tus gentes. No son mis gentes porque no me mandan nada. Pero sabi niya sa akin gano'n, bakit nagagalit sa mga tao? Bakit nagagalit sa mga tao na yan? Hindi naman kita asawa. Hindi naman kita kamag-anak, kapatid, ganyan. Ikaw ay tinutulungan mo lang ako parang kapatid mo. So hindi mo obligasyon yon. Yan ang sabi ni Tia Mami. At saka, kung ano man yung mga bagay na ibibigay kay Tia Mami, kung ano man yung mga bagay na pinag-usapan namin, between me and Tia Mami na lang yun. Kaya lang, ang iba, grabe nga kung makahusga. Pero ito ay pinalabas ko lang para at least alam ninyo. Dahil maraming tao talaga na gustong sumira sa atin at sasalita ng hindi maganda na nagagalit sila sa atin na hindi nila alam yung katotohanan. Di ba? Así que déjalo pasar. Esta gente que enfadan contigo, déjalo pasar. Tú me sueles decir a ti que, tía Mami, ¿por qué tú mirar a esta gente? Ahora, ¿por qué tú mirar a esta gente? Pero el por qué tú mirar a esta gente, Ayun, sasabi niya gano'n, yung mga taong nagagalit sa'yo, huwag mo nang tingnan, hayaan mo na sila. Kagaya ng sinasabi mo sa akin na yung mga tao na... ya está prohibido, que ya no pones. Yo subo mi foto de mi señal, mi casa, hasta que yo estoy contenta para que... Yan, marami siyang mga voice message di Tia Mami dito, hanggang eto. Hanggang, ayan, yung ginagawa niyang yuka, dito pa rin, di ba? Ayan. So, sabi ko nga sa inyo, mahirap i-please lahat ng tao, pero pagka ganito yung mga pinagsasabi, kagaya niyan, sabi ko, ano ba yan, kahit ano palang gawin mo tulong sa kapwa mo, kahit ano i-vlog mo, kahit ano gawin mo, hindi ka maging mabuti sa tao na nagagalit sa iyo. 'Di ba? Hindi ano. Kaya sabi ko na lang, hayaan na lang natin. Marami kasi dito marami dito mga message na ano pa sabi, ito sinend lang sa akin to actually, pero sabi niya kahit burahin lahat ng mga mukha nila na naka-record na. So malaki ebidensya to. Sabi ko nga kasuhan na lang, kaso sino naman kakasuhan? Alang mo kang nagpapakita. Ito parang sabi lang sa akin, nagla-live daw ito tapos biglang na-open yung camera. Ayan. Ito sa... Naku, may humahadlang pa dyan mga ganyan-ganyan. Wala naman tayong ibang hangad, magaganyan siya. Ang ganda ng plano niya, hanggat wala pa. Pero pag nandyan na, wala na. Wala, hindi niya kaya yung 5 batang paaralin hanggang kolehiyo. Kaya na yan, na sense ko na hindi sila magtatag. Ayun, sabi nga, yun yung sinasabi niya. Kaya nga, di ba? Ganun manghusga. Pero sige, tingnan natin. Pero eto, naka-record tayo. Na-record natin yung mga yan. Pero sabi nga ganun, ang dami sa akin sabi mga kaibigan ko, tsaka yung mga sampulan mo kasi, sabi niya ganun. Sampulan mo yung mga ganyang mga klaseng tao. Total, napakita naman yung mukha at may mga video ganyan. Ikasuhan mo na. So, darating tayo sa time na yan. Mag-antay lang po at tingnan po natin. Ako po ay sa totoo lang, may kanya-kanya tayong paraan ng pagtulong. Kung hindi nila gusto yung pagtulong na ginagawa ko, di hayaan kami, di ba? Kaya lang, sabi ko nga, kahit ano pang gawin nating mabuti pala, ay walang epekto yun sa mga tao na nagagalit sa atin. Kaya nga sabi ko, hayaan na. Kaya lang, darating din yung time para sa kanila. Diba? Ang pinakamaganda kong gawin is patunayan. Yun, patunayan na kayang magpaaral. At kayang makapagpatapos sa pag-aaral. Kaya andun yung eagerness to eagerness ko na talaga matapos yung mga bata dito Kaya nagkaroon ng second chance Kung sila ay umuwi doon at hindi ko binigyan ng second chance, pwede naman ako mabuhay na simple lang Mabuhay ako ng ganyan, di ba? Nagbablog ako at nagko-construction ako at kung ano man yung negosyo na tatayo ko ay kaya akong buhayin ng pamilya ko, di ba?
At ang nakikita nila is yung mga bagay na kinikita na kasama mga Aprikano. Kung wala rin naman sila, ay wala namang problema sa akin, di ba? Hindi ko sila kayang pilitin. Kung ayaw nilang pumunta sa Pilipinas, kung ayaw nilang mag-aral, hindi ko sila pwedeng pilitin. Di ba? Kaya ng pag-uwi. At lahat ng bawat desisyon nila ay nasa sa kanila. Wala po sa atin. Di ba? Nasa sa kanila lahat ng desisyon. Wala sa atin. Kaya sa mga nagsasabing ganyan, sa totoo lang, wala naman ako napapatunayan pa. Dahil hindi ko pa naman sila napagtatapos eh. Pero ang sana maunawaan ay may mga nagbabago sa buhay nila, may pagbabago sa buhay nila. At sana yun man lang ay ma-appreciate. So ayun po mga amigo, thank you so much po. At isasagutin natin yung mga taong ganitong klase na walang ginawa kung hindi siraan tayo at walang ginawa kung hindi saktan yung kalooban ng mga taong nakapaligid sa atin. Pero tayo ay hindi tayo papatinag. Sabi ko nga tutulong ako sa paraan na alam ko at gusto ko at kasiyahan ko. So wala makakapigil doon. So kahit ano pang gawin nila, so kung hindi sila papapigil, wala namang problema doon. Basta kanya-kanyang paraan ng pagtulong. So ayun po mga amigo, thank you so much po sa panonood ng episode na ito at laging maging masaya na lang para sa kapwa. At huwag pairalin yung inggit at galit. So thank you so much po at God bless mga amigo.